Gagawa tayo ng mango cream cake. Ang cake na ito ay may layers ng chiffon cake, cream, mangga, at crushed na graham crackers. And syempre, ang chiffon cake natin ay bake sa ating kaldero. Pero yes, pwede yung i-bake ang chiffon cake sa oven talaga. Sa cream naman natin, napakasimple lang dahil all-purpose cream ang gagamitin natin. At overload ito ng matamis na mangga. Tignan nyo naman yan, itsura pa lang nakakatakam na. Ayan, so unang gawin natin ay ang ating chiffon cake. Yan yung first layer ng ating cake. At syempre, dahil wala tayong oven, gagamit tayo ng kaldero. So, ito yung kaldero. Kasya dito yung cake pan natin. Pwede kang gumamit ng kahit anong kaldero, basta kasya yung cake pan na gagamitin mo. So, ayan, gawin na natin. Okay, para sa chiffon cake natin, may ating all-purpose flour, white sugar, baking powder, konting asin, mix na muna natin. Okay, next naman ay yung ating wet ingredients. Meron tayong egg yolks, gatas, cooking oil. Again, pwedeng gumamit ng kahit anong cooking oil basta hindi matapang yung amoy at lasa. And then, konting vanilla essence. Natin yan. Next naman ay i-combine natin ang wet at dry ingredients. Okay. Tapos i-mix natin na mabuti. Ayan. So, next naman ay gawin natin yung ating meringue. So, ngayon ay i-beat natin ito until maging foamy. Ayan, foamy na. Maglagay tayo ngayon ng white vinegar. So, ang gamit ko lang dito ay Dato Puti. Pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. Tapos ay i-beat natin ito until magkaroon tayo ng soft peaks. Ayan, may soft peaks na tayo. So, ngayon ay maglagay tayo ng white sugar. So, gradual na yung paglalagay ng white sugar at i-beat natin siya until magkaroon tayo ng stiff peaks. Ayan. So, ayan, may stiff peaks na tayo. Ngayon naman ay mag-fold na tayo ng ating meringue. Okay, so bago tayo mag-fold, ito yung ating egg yolk mixture. So, thick siya. Lagyan natin ng konting meringue. I-mix natin to para malusa naman yung ating mixture. Okay, eto na siya. Ayan. Naglusa na. And para naman, hindi din tayo mahirapan sa pag-fold, gawin nating 3 additions yung ating meringue. So, kuha tayo ng konti na muna. Ayan. And then, i-fold natin to. Again, fold lang ha. Huwag mong i-mix. So, sa pag-fold ay para ka lang nag-form ng letter J. Ayan. Don't forget to scrape yung gilid, tapos yung bottom. Pag konti na lang yung makikita ang streak ng meringue, dagdagan ng second addition mo. And then fold again. Ayan. Next yung ating third na addition ng meringue or last na natin. And then fold. Okay, ito yung ating cake pan. Naglagay lang ako ng parchment paper para mas madali siyang matanggal. Pero hindi ako naglagay ng kahit ano sa gilid. Walang oil, walang flour. So, wala ha. Parchment paper lang sa bottom. And then, lagay na natin dito yung ating cake batter. And ayusin lang natin yung ating batter.
Okay, so eto yung magiging oven natin dahil wala tayong oven. So, improvised oven siya, kaldero. Naglagay lang ako ng mapapatungan sa ilalim. And, pansin nyo, eto kasi ay bottom ng aking steamer or kaldero ng aking steamer. So, meron siyang, ano yung mineral sa water kapag nagbo-boil, diba? Parang meron siya mga residue. So, yan yun. So, hindi ko pa siya natatanggal. Dahil dapat mo siyang kikis-kisin. Pero okay, eto na yung gamitin natin. Isa lang na natin dito yung ating pan. Oops. Okay. Takpan at lutuin natin for 30 to 45 minutes over low heat. And eto na po ang ating cake. I-check natin ito gamit ang barbecue stick at kapag hindi na basa, ito ay luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So, hanguin na natin ito at palamigin. Pero ako ay hindi ko na naitanggal sa kaldero dahil mainit. Maliit lang yung space so hindi ko siya matanggal. So, hinayaan ko na lang na lumamig yung cake natin sa loob ng kaldero. Pero as much as possible, mas maganda na tanggalin talaga si cake sa loob ng kaldero. And then, i-cool down mo lang yung ating cake sa loob ng pan niya for 10 minutes. And then, tanggalin sa pan, peel the parchment paper off, and cool completely. So, dito naman ay tinaob ko na yung chiffon cake natin sa parchment paper dahil nga malamig na so okay lang. And yes, pwede mong itaob sa plato lang or sa serving plate. And then, i-peel natin ang parchment paper. And ayan yung bottom ng ating cake. Para naman sa cream layer, kailangan natin ng gelatin. Ito ay unflavored. Ibabad natin sa room temperature na tubig. At siguraduhin na lahat ng grano ay basa. And then, iset aside na muna natin ito at i-whip natin ang ating cream. Ayan, so eto yung ating all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. Yes, dapat po talaga malamig ang ating cream. Ngayon ay i-whip natin ito until mag-double ang kanyang size. And ayan, nag-double na ang ating cream. So, bago natin siya lagyan ng condensed milk ay tunawin na muna natin yung ating sinoke or binabad na gelatin sa mainit na tubig. Okay. So, mix natin yan para matunaw. Ayan. So, itabi na muna natin ito para lumamig na muna. And then, ngayon ay lagay natin yung ating condensed milk. So, ito yung ating condensed milk. Ito ay chilled overnight din. So, dapat talaga malamig. Okay. And then, i-mix natin ito na mabuti. And then, isabay na natin yung tinunaw natin na gelatin. And, maglagay tayo ng konting vanilla essence. Ayan. Okay, mag-assemble na tayo. Okay, maglalagay tayo ng acetate para ma-form at hindi mahulog ang ating mga ilalagay na layers gaya ng cream at mangga. So, eto na siya. Ngayon naman, maglagay tayo ng mangga dito sa gilid para makita naman yung beauty ng mangga. And then next ay lagyan natin ng ating cream mixture. Tapos ay spread natin evenly yung ating cream. Okay, bago tayo maglagay ng toppings, ay ilagay na muna natin ito sa chiller overnight para mag-set. And kinabukasan, eto na po siya. So ngayon ay maglalagay tayo ng crushed na graham crackers. At syempre, pantayin natin ito. Tapos ay maglagay tayo ng whipped cream sa gilid, pero eto ay optional. And then, maglagay tayo ng sweet mangoes. Eto naman ay optional, maglalagay ako ng caramel fudge. At eto na ang ating mango cream cake. Oh, di meron ka ng bagong mango dessert.
Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Nakuha akong isang slice. Ang kapal ng chiffon cake natin. Ayan. So, tikman na natin. Okay. Kompleto. Ay, naku, alam nyo, kahit anong gawin mo talaga sa mangga na may cream at may graham crackers, ang perfect ang combination niya. Iba talaga. Mapa-refrigerator cake man siya or yung ating mango na graham float, mapa-ice cream siya, mapa-shake or milkshake na ang flavor ay ganito, ay kahit common yung lasa niya, hindi ka magsasawa. Eto lang, nag-iba lang ng bihis. Meron lang tayong dagdag na texture and character sa cake natin, yung chiffon cake. Ang sarap niya. Ay, nako. Alam mo yung parang 2 or 3 in 1 yung cake na ginawa natin. Eto kasi ay mousse cake kasi yung dating niya, etong layer ng cream natin dahil dun sa ating gelatin and cream and condensed milk. So, ganun kasi ako gumawa ng mousse. Tapos, meron tayong chiffon cake. Tapos, meron pa tayong graham crackers na crush at loaded siya ng mangga. So, overload or 3-in-1 na dessert or cake ang ginawa natin. Ayan siya, oh. Diba? So, kung gusto nyo na bagong bihis ng mango cream cake, pwede mo siyang gawin. Nakita ko yung ganitong style ng cake, pero iba yung ginamit niya na prutas. Peach ata ang gamit niya. So, ayun, sabi ko, uy, ang nakatakam tignan. Kayang-kaya natin siyang gawin. So, diba? And kung gusto mo na yung mousse layer natin o yung cream layer natin, pwede mong lagyan ng flavor ng mangga. Vanilla lang kasi inilagay natin, diba? Pero pwede mo siyang lagyan ng mango flavor or pwede na mag-fold in ka ng mango jam or mango filling. Yung pie filling, pwedeng gano'n. And kung gusto mo na ibang flavor talaga, chocolate, ayan. So, pwede mong lagyan ng cocoa powder yung ating mousse na layer. Ay! Oo nga, no? Gawa tayo nun. Parang chocolate mousse cake. Oo. Gawin natin yung next time. Ganito. Parang moist chocolate cake. Tapos, yung mousse cake natin, flavor, syempre, ay tsokolate. Pwedeng ganon. Nagawa ko na yun eh. Pero I think, alam ko gumawa ako, pero yung gamit ko ay fudgy bar. Pero sige, next time, gawa tayo. Parang ganito din, pero chocolate lang yung flavor niya. And kung gusto mo naman na frozen ice cream yung dating, pwede. Pwede mong, siguro pwede ka na hindi maglagay ng gelatin kasi nga, ilalagay mo naman sa freezer. So, firm na firm yon, hindi na yon. So, magsiset talaga yon. Hindi yun parang runny. Pero syempre, pag wala na sa freezer ay magme-melt siya. Pero, maganda yun. Ice cream cake, kumbaga. Ay, naku. Kung gusto yung mini size nito, pwede. Oo, parang cupcake din na size, no? So, again, pwede kayong gumawa ng sarili nyong version. And pwede din na sariling flavor. Lagyan nyo ng twist nyo. Pwede talaga. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!